So ngayong araw, magluluto tayo ng lechong kawali. So ituturo ko rin sa inyo yung paraan kung paano mas mapapalutong ang lechong kawali. So simulan na natin. So meron ako ditong pot ng tubig. Sisimulan natin siya sa pagpapalambot ng mga karne. Meron pala ako ditong pork belly, siguro mga 2 kilo to. So sa isang pot ng tubig, lalagay lang natin yung mga pork belly. Tapos, lalagyan natin siya ng mga sibuyas, mga 2 peraso. Tapos dahon ng laurel. Lalagyan din natin siya ng whole black pepper. Siyempre, lalagyan din natin siya ng asin para may lasa na siya agad. Lalagyan din natin siya ng mga bawang. So, mga 5 pirasong garlic cloves. Papakuluan lang natin siya ng mga 1 oras o hanggang lumambot yung mga karne. So, pwede natin siyang takpan hanggang sa kumulo na siya. So, kumukulo na siya ngayon. Ito na yung point na hihinaan natin yung apoy. So, lulutuin lang natin siya into simmer, mga 45 minutes. Then, takpan lang natin. At hayaan nating mag-simmer hanggang sa lumambot yung mga karne. Then, balikan natin pagka malambot na siya. So, after 45 minutes sa pagpapakulo, i-check lang natin siya kung malambot na. Kasi depende rin sa karne ng baboy na nabili natin kung gaano katagal siya lalambot. So, gagawin lang natin, tutusukin lang natin siya ng tinidor. So, pagka madali siyang nakakapasok doon sa karne o madali natin siyang natutusok, it means ready na siya. So, ito okay na. So, hahanguin na natin siya. So, papatayin ko lang yung apoy. So, malambot na yung karne natin. Ang next step naman natin gagawin, i-dry natin siya para mas lalong lumutong yung mga balat niya. Lilinisin lang natin siya. So, baka merong mga balahibo pang hindi natanggal. Pagkatapos, pupunasan natin siya ng towel. So, pagka medyo tuyo na siya, tutusok-tusukin naman natin siya ng tinidor. O kung meron kayo ng pantusok ng karne, pwede rin yung gamitin. So, tusok-tusukin nyo lang. Pati yung kabila. Pagkatapos yung tusok-tusukin ng tinidor, lalagyan naman natin siya ng asin. So yung asin, magbibigay lasa sa kanya at the same time, madodraw out niya rin yung mga moisture ng karne. Kung marami kayong nalagay na asin, huwag kayong mag-alala, hindi naman naaalat yung karne nyo. Sobrang laking ng peraso ng karne, matatanggal din siya pagka pinirito nyo siya sa mantika. Then lalagyan din natin both sides. Pagkatapos natin siyang lagyan ng asin, lalagyan naman natin siya ng mga slit para mas madali siyang hiwain pagkayari natin siyang ipirito. Lalagyan lang natin siya, mababaw lang. Para din makuha natin yung proportion niya. So, pati yung kabila. So sa way na to, mas madali natin siyang mahihiwa pagka malutong na yung mga balat niya. Then pagkatapos nito, pwede nyo siyang patuyuin sa init ng araw, mga 2-3 oras, o kaya naman, lagay nyo sa fridge overnight, then kinabukasan nyo prito. Or kung nagmamadali kayo, ilagay nyo sa oven, mga 1 oras, mga 100 degrees Celsius. So papatuyuin lang natin to, then magpuproceed na tayo sa pagpiprito. Habang hinihintay natin matuyo yung mga pork belly natin, gagawa naman tayo ng sausawan.
So, dalawang klaseng sawsaway gagawin natin. Isang toyo mansi, tsaka isang spice vinegar. So, una natin gagawin yung spice vinegar. Meron tayong maraming bawang. Bali itong bawang, sabi nila, pangontra daw sa cholesterol. So, maraming bawang. Next naman, lalagyan natin ng sibuyas. Siguro mga 1 pirasong medium size na sibuyas yung ilalagay natin. Then, lalagyan natin ng asin. Lalagyan din natin siya ng sili para mas may anghang. Then, lalagay natin yung suka. Then, bali, mimix lang natin. Dagdagan pa natin ng konting asin. So, mix nyo lang. Then, ready na siya. So, sunod naman natin gagawin yung toyo mansi. Meron tayong bowl na may sibuyas. So, mga 1, 2 pirasong sibuyas. Pagkatapos, lalagay natin ng toyo. Tapos lalagay din natin ng sili. So, pampaanghang. Pero kung ayaw nyo na maanghang, pwede rin yung wag lagyan. And maglalagay din tayo ng kaunting asukal. So, para lang mabalance yung flavor. So, mga kalahating kutsara, okay na yan. Tapos haluin natin. Then susunod naman nating ilalagay yung mga kalamansi. So sa dami ng kalamansi, bahala na kayo kung gaano kaasim yung gusto. So tansya-tansya lang ang gagamitin natin. Then, halu-haluin nyo lang. Tapos, pwede nyo siyang tikman kung okay na sa panlasa nyo. So, okay na siya. Then, set aside natin. So, makalipas nating patuyuin yung mga karne at palamigin, magpo-proceed na tayo sa pagpipirito. So, bali una natin gagawin sa mahinang apoy lang muna. So, medyo maraming mantika yung kakailanganin natin kasi deep fry ang gagawin. So, hintay lang natin uminit yung mantika. So, kapag medyo mainit na yung mantika natin, magsasalang na tayo. So, medyo ingat lang kayo sa pagsasalang kasi medyo matalsik siya talaga. So, itong unang pritong gagawin natin, medyo low fire lang siya. Tapos mamaya, i-double fry natin siya sa mas mataas na temperature. So kapag medyo golden brown na siya, medyo bibilingin na natin siya. So kapag na-reach na yung ganitong itsura, so hindi pa siya totally crispy, hahanguin muna natin siya. Pagkatapos papalamigin natin, then i-double fry natin. Tapos ngayon, sa medyo mas mataas na temperature, piprituhin siya natin uli. Kumbaga double frying. So kung mapapansin nyo, nagchicharon na yung mga balat niya. Indication na crispy na yung ating lechong kawali. So piprituhin lang natin ng konti pa, then nahanguin na natin pamaya-maya. So golden brown na siya, hahanguin na natin siya. So, i-rest lang natin mga 5 minutes para medyo lumamig siya tapos lalo panlulutong yung mga balat niya.
Pero kung titingnan nyo, pag kinatok nyo, malutong na rin siya. So, pagkatapos natin siyang i-rest, pwede na natin siyang islicen. So kung mapapansin nyo, juicy pa rin yung loob niya, tapos crunchy yung labas. So kung ako sa inyo, gayahin nyo na tong recipe na to. So kung gusto nyo magpa-impress sa mga bisita nyo o sa pamilya nyo, so tamang-tama yung recipe na to. So slice-slicing nyo na, so naka-portion na siya, then isa-serve nyo na lang siya sa may lamesa. Then lalagay nyo na lang yung mga dipping sauce, then okay na siya. So ano pa nga bang gagawin natin dito? So titikman natin syempre. O sobrang crunchy niya. Tapos, juicy din yung laman niya. At kung nagustuhan nyo ang video to, magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.